So, may nabasa ako nitong nakaraan, yung Gen Z raw, ito yung pinaka, kumbaga pinaka may access. Tayo yung henerasyon na pinaka may access sa napakaraming information, pero tayo rin yung pinaka malungkot, pinaka depressed, at pinaka mataas yung suicide rates. Yung pinaka anxious. Kumbaga biruin mo, pareho, imbis na maging positive dapat tayo, dapat yung pinaka hindi na mo problema, kabaligtaran. Kasi dati ang problema ng mga tao, paano mo gagawin itong mga bagay na to, paano ka mapupunta sa lugar na napakalayo, at paano ko aayusin yung buhay ko. Yung mga bagay na dati manumano nilang inaalam, pinaghihirapan nilang malaman sa atin, isang click na lang, isang type na lang, isang search na lang, nandyan na. So ba't ganun? Ba't kung sino pa yung dapat mas madali yung buhay, mas konti dapat ang problema, tayo pa yung pinaka namang problema. So, nakakalungkot itong realidad na to. So, gusto kong i-address to sa henerasyon namin para hindi rin masabi ng mga tao na hinayaan ko lang yung mga kapwa ko, hinayaan ko sila na malugmok sa problema. So ito ako, nagsisimula ako ng way to encourage, magkaroon ng encouragement sa mga kaibigan, kaidaran ko na bumalik sa fountain ng lahat ng wisdom, yun ang Diyos. So, kaya hindi sapat na marami tayong alam na mga knowledge, mga information. Kailangan nating bumalik sa pinagmumulan ng lahat, yun ang Diyos. So, yung topic ko ngayon tungkol sa pagbabasa ng Bible, why we should read the Bible daily. So, ang Biblia, matagal na to na aklat, marami na ang na-impluwensya nito, marami na ang binago nito. At marami ring namatay para magkaroon tayo ng kopya nito. So, napaka-historical ng librong to. Napakarami ang nagbabawal dito. Biruin mo, maraming bansa ang pinagbabawal ng Biblia. At marami ring yugto sa kasaysayan na bawal basahin ng Biblia. So, ang magkaroon ng kopya, ay pribilehiyo na. Magkaroon ng access ay makakonsider nating privilege. So now, may 4 na part tong video na to. Una, gusto kong linawin yung opposition ng mga tao sa pagbabasa ng Bible o sa Bible mismo, ba't sila against sa Bible. At yung response ko sa mga opposition na to. And then, paliwanag ko bakit dapat araw-araw binabasa ang Bible. At yung tips para matapos natin yung Bible. So, yun yung magiging content nitong video na to. And kung hindi kayo naniniwala sa Bible, sana manood pa rin kayo para maintindihan nyo bakit maraming tao ang nag-alay ng buhay nila magkaroon lang ng kopya ng Biblia, ang napakaraming tao. Biruin nyo, ini-smuggle ang Bible sa mga restricted na bansa. At kung di ka naniniwala sa Bible, dapat matanong mo man lang sa sarili, bakit sila ganun? Ba't ganito yung devotion nila sa Biblia? At kung ikaw naman ay Kristiyano, ang goal ko is ma-encourage ka na mamuhay na punong-puno ka ng Biblia. So yun yung goal nitong video na to. So, kung di ka naniniwala sa Bible, gusto ko magkaroon ka ng understanding sa mga naniniwala sa Bible. At kung ikaw naman ay naniniwala sa Bible, gusto ko na maunawaan mo, ba't mo ginagawa to? Ba't ka naniniwala sa Bible? Ba't dapat mong aralin ang Bible? Ba't ka dapat magbasa ng Bible araw-araw? So, una, marami ang nag-o-oppose sa Biblia dahil yung panahon natin nagbago na. So, yun yung unang claim. 2024 na, maraming claims ang Bible na hindi na dapat ina-adapt sa panahon na to. So, yan ang common opposition ng mga anti-Bible. Napakaluma na yan. Iba na ngayon. Iba na tayo sa panahon ngayon. So, pangalawa, sinasabi rin nila, may mga iba naman na nagsasabi na ang Bible ay puno ng mga violence. Punong-puno ito ng mga malalalang kwento, malalalang krimen na ang claim nila is sponsored pa ng Diyos na ipinapahayag sa Biblia. So, pangatlo, pareho lang naman daw ang Bible sa mga iba pang myth, sa mga iba pang mythology. So, ayan yung mga common opposition, sasagutin natin yan isa-isa. So, dun sa nagsasabi na yung Bible ay napakaluma na at hindi na ito applicable sa panahon ngayon, simple lang yung sagot natin. Ang Bible, kahit ito lang yung masasabi nating libro na applicable mula noon hanggang ngayon. Kasi ang claim ng Biblia sa sarili niya, pag binasa mo ang Bible, ang claim niya is timely siya. Sabi, meron ngang verse sa Matthew, sabi doon, heaven and earth shall pass away, but
the words of God, yung salita ng Diyos, hindi magbabago. Kahit nga raw isang tuldok o isang kudlit sa Biblia, mananatili ang timely, makapangyarihan, at magdudulot to ng pagbabago. So, bakit? Kasi galing to mismo sa Diyos. Ito mismo yung hininga ng Diyos. So, pansinin natin yung kasaysayan, Biblia lang ang nag-survive. Maraming nag-oppose sa Bible, maraming nagplano na sunugin ang Bible, ubusin ang kopya ng Bible. Pero nakasurvive siya. Imagine, ang Christianity at ang mga Hudyo, yun ay maliit na bansa. Minority sila, hindi sila gaanong marami. Hindi rin sila gaanong makapangyarihan. Pero sila lang yung may set of literature na nasurvive yung pagsubok ng panahon. Hindi ka, tignan mo yung mga naunang sibilisasyon, yung Egyptian, yung Chinese civilization, yung Greek civilization. Ikumpara mo yung mga literature nila, walang nakatapat sa Bible. Walang nakatapat sa Bible. Lahat ng literatura, kahit makapangyarihan yung mga sibilisasyon na yun, Bible ang pinaka naging ma-impluensya sa mundo. It remains timely, it remains powerful. Kung di ka naniniwala sa Bible, inahamon kita, basahin mo yung Bible. Huwag mong i-claim lang na nabasa mo yung Bible. Basahin mo talaga, intindihin mo talaga. Kung tunay na sina-challenge mo ang Christianity, dapat isa ka sa nagbabasa ng Bible. Kasi kung totoo yan, may pananagutan ka sa pag-challenge sa Biblia, pero hindi mo naman pala naintindihan, hindi mo binasa, hindi mo inunawa. Doon naman sa claim na maraming violence sa Bible, hindi namin dinedena yun. Ang maganda, intindihan natin bakit nangyari yun. Kaya yung naka-record sa Bible kasi historical ang Bible. Ang historical na record, hindi yan pipili na puro mabuti lang yung ilalagay niya. Malamang may mga nangyari talagang masasama dahil isinasaysay doon yung pagliligtas ng Diyos mula sa kasamaan ng mga tao. So may mababasa at mababasa tayo na mga violent na features sa Bible. Mababasa talaga natin yung pagiging makasalanan ng mga tao na nasa Biblia. Kaya naniniwala ako, kahit anong sabihin ng tao na bias ang scripture, na may tinatago ang scripture, pag binasa mo ang Bible, makikita mo na hindi niya tinatago yung mga negative na nangyari sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos. Nandyan talaga. Makikita mo talaga yung humanity ng mga involved. Tao talaga sila, ganun talaga sila magre-react sa sitwasyon na kinakarap nila. Even yung pagdududa ni Pedro, nilagay nila sa Bible. Pwede namang itago na lang yun, kung kahihiyan yun, di ba? Kaya sumusunod yung mga author, yung mga writer, sa pinagmulan talaga ng Bible ang Diyos. And yung claim na pareho lang ang Bible sa ibang mga libro, very wrong. Ewan ko paano naging pareho yung mga mythology sa Bible mismo. Ang Bible, nagke-claim siya na totoo yung mga nangyari sa mga nakasulat sa kanya. Bagamat iba-iba yung genre, may poetry, may historical, may prophecy, halo-halo, may psalms, may mga kanta. Pero pag binasa mo to, united yung mensahe at na-preserve yung mensahe. So, mahirap sabihin na pareho lang ng Bible yung ibang mga libro. Mahirap i-prove yun. Lalo pa sa mga anti-Bible. Kung ikaw ay anti-Bible, mahirapan kang i-prove na kapareho lang niya yung ibang mga myths. Napaka-unique ng Bible. Sa message pa lang, napakahirap ng kopyahin yung mensahe ng Bible. It's either totoo siyang nangyari at ni-record to ng mga sumulat o hindi. O inimbento siya ng utak ng mga tao. Pero kung ako ang tatanungin, pag binasa mo ang Bible, napakahirap i-prove na invento lang siya. Kasi iba-iba yung author niya. And yet, pare-parehas. And yet, isa yung mensahe. And yet, nagkakaisa. So, yun yung sagot ko sa mga anti-Bible. So sana kung mayroon kayong mga respond doon sa sagot ko, feel free na i-engage. Kasi ang goal natin magkaintindihan. Na magkaintindihan tayo. Kasi sa panahon ngayon, ayan yung sinusuppress. Huwag nyo naintindihin yan. Hayaan nyo siya. Paniniwala niya yan. Wrong. You should engage different beliefs. Now, sa mga nagtatanong bakit dapat basahin araw-araw ang Biblia. So kung ito ay makapangyarihan na aklat, kung ito ay naglalaman ng mga karunungan, ang tanong is bakit hindi mo babasahin? The question is not why read the Bible. The question is
Why are you not reading it? Bakit hindi mo siya binabasa? Ito pala ay naglalaman ng mga karunungan, kapangyarihan. Nagpapalakas pala ito, ang description nga ng Panginoong Yesus, ito ay tulad ng tinapay. Kung ikaw ay kumakain araw-araw, aasamin mo na mabasa rin ang Biblia araw-araw. Hindi lang siya want. Ang pagbabasa pala ng Biblia ay need. Kasi daily siya, daily bread siya. So a hungry soul will be restless. Mananatili siyang restless hangga't hindi niya nababasa yung Bible. Kasi gutom siya. Naranasan niyo na ba yun, yung hindi kayo kumakain? Di ba, nakakabagabag hangga't hindi mo nakukuha yung pagkain. Dapat ganun ka. Kung pagkain ang tingin mo sa Biblia, dapat ganun ka. So, asamin mo na mabasa yung Bible araw-araw. Pangalawa, so, 2 reasons lang. Mabigat na yung unang rason, pagkain kasi siya eh. So kung Bible ay pagkain, napakabigat na hindi mo siya makain sa isang araw. Yung henerasyon natin, bombarded siya ng napakaraming information, di ba? May mga reels, may mga contents, may mga posts, may mga short videos, may Netflix, may YouTube, may mga turo ng mga profesor, may mga sabi-sabi ng mga katrabaho, may mga vlogger, may mga influencer. Ang dami mong access sa iba't ibang impormasyon. Pero Bible lang mag-offer ng eternal na wisdom. The Bible alone can offer you eternal wisdom kasi siya mismo yung galing sa Diyos. Kung ito mismo ay salita ng Diyos, edi ito mismo yung source ng pinaka-tama, pinaka-totoo, pinaka-maganda, pinaka-mabuting mga salita. Bible mismo. Kasi galing to mismo sa Diyos. Hindi nga mismo to ng Diyos. Kung may mga salita kang inaasam, kunwari may ginagalang kang personality at gusto mo siyang mapakinggan, nais mong marinig yung mga sasabihin niya. Araw-araw, yung iba nga lagi pang nakikinig. Paano pa yung Diyos mismo na Panginoon ng lahat? Panginoon siya ng mga pinakaginagalang mo. Panginoon siya ng lahat ng mga tao. Pinaka may otoridad. Panginoon siya nun. So, kung yun ay magsasalita, yung pinaka namumuno sa lahat ay magsasalita, hindi ba masaasamin mo na mapakinggan siya araw-araw? At yun ay nagsalita sa pamamagitan ng Bible, ang Diyos. Nagsalita mismo sa pamamagitan ng Bible. So sa panahon na pinupuno ka ng mga kung ano-anong katuruan, Bible yung kasiguruhan mo na pag binasa mo to, totoo to. Pag binasa mo to, mabuti to. Pag binasa mo ito, maganda to. So the Bible alone offers the ultimate wisdom. When you read the Bible, meron kang kapanatagan, totoo itong binabasa ko. Ngayon, ang hirap niya, di ba? Kung ano-ano nababasa natin. Di mo na alam kung totoo o hindi. Gusto mo ng kapanatagan, na pag nagbasa ka, totoo talaga. Bible. Basa ka ng Bible. Christian ka, di ba? Sabihin mo, totoo, ito. Bible. Now, alam ko may struggle talaga. Apektado tayo ng kasalanan, apektado tayo ng mga kamunduhan, si Satanas. Kumikilos yan eh. Prevent niya talaga na sumunod tayo sa Diyos. Kilos sila. So, kailangan natin maging strategic. Maging sa pagbabasa ng Bible. So ito yung mga tips ko, lalo na sa panahon natin ngayon na mga napakarami na nating paraan para mabasa yung Bible araw-araw. Ito ang una kong tip. Magkaroon ka ng reading plan. Kung paano ka nagpaplano ng kakainin mo sa araw-araw, ganun din sa pagbabasa ng Bible. Ako, ito yung ginagamit ko kay Mac Hein, Read the Bible in a Year. So, ang ano niya, 4 na chapter. So kung pamilyado ka, maganda rin to kasi may part dito na family, babasahin nyo as family. May part din dito na private, ikaw lang mag-isa. So ako, since mag-isa lang ako ngayon, binabasa ko siya lahat. Pag nabasa mo siya lahat, matatapos mo yung Bible sa buong taon. Tapos yung New Testament and Psalms, matatapos mo rin. In a year, twice naman. So, magkaroon ka ng plano. Hindi ko sinasabing ito yung kunin mo. Pwede mo itong kunin, pwedeng iba. Search ka lang, Bible reading plan, finish the Bible in a year. Yung iba, 4 chapters a day. Ikaw ang gumawa ng paraan. Karoon ka ng plano, tapos tuparin mo yun. Pangalawa, basta magkaroon ka nung tinatawag naming Bible Tracker app. So, meron yan sa App Store, sa mga naka-Apple. Meron din yan sa Google Play, sa Play Store, sa mga naka-Android. So, search mo Bible Tracker, download mo yun, doon maitatrack mo. Kada chapter na binasa mo, check mo lang doon. Tapos yun, alam mo na, nasan ka na. Tapos hanggang sa matapos mo. Ang maganda ron, may statistics din doon, nakakailang % ka na sa progress mo.
Kada book, nakalabas doon ilang percent. New Testament, Old Testament, buong Bible may percentage doon. So, ma-encourage ka, ito na pala. Tuloy-tuloy ko, hindi ako nalulus ng track sa pagbabasa ko. So, maganda yun, makakatulong yun. So, dalawa pa lang yun, pero laking tulong na yun. So, sa panahon natin ngayon, wala nang reason para pumalya ka. Wala nang reason. Dalawa pa lang. Pangatlo, segundahan mo, mag-alarm ka. Tapos nakalagay doon daily, ito yung oras ng pagbabasa ko ng Bible. Alam nyo kung bakit ako saludo sa mga nauna sa ating generasyon? Yung lolo ko, si Lolo Johnny, ayun, kasama na siya ng Panginoon ngayon. Pero napakatindi ng disiplina niya. Naalala ko pa yung malaki niyang Bible. Tapos gigising siya every 3 a.m. para magbasa ng Bible. Bata pa lang ako, nakikita ko na yung lolo ko nagbabasa ng Bible. Ganitong oras. Wala yung alarm. Ano ba yung panahon nila? Wala naman sila gaanong mga gadgets. Pero nung binago siya ng Diyos, nung niligtas siya ng Diyos mula sa kasalanan, inalay niya yung buhay niya sa pagsamba sa Diyos at sa pagbabasa ng Bible. Kaya, pag naaalala ko yun, nakokonsensya ako eh. Sabi ko, ako ang dami kong resources para maging disiplinado, pero yung lolo ko na meron lang siya Bible at yung sarili niya, susunod siya sa oras na to para magbasa. Hindi ba nakaka-encourage? So, ganun din sana tayo mga kabataan. Huwag tayong magrason, hindi natin kaya. Kayang-kaya natin. Nakita ko yun sa lolo ko. Tinding devotion. No wonder pag nag-uusap sa church, Bible. Bible. Kaya ginamit siya ng Diyos. Kaya masipag yung mga apo niya. Nananatili sa Kristyanismo dahil sa pinakita niyang example na buhay na inalay sa Bible. Nagkasakit na lang yun si lolo. Yung hindi na siya nakakabasa kasi nakahiga na siya. Ang ginagawa niya, nakikinig siya, audio Bible. Ayaw niya eh. Ayaw niya magkaroon ng excuse na di siya nakakakain ng salita. So tayo, malakas pa tayo. Galingan natin sa pagsunod sa Diyos. Maging strategic tayo. Nagpaplano ang Diablo para di tayo sumunod. Labanan na, magplano rin tayo. Ito. Karoon ka ng reading plan. Download mo yung Bible Tracker app. Mag-alarm ka kung anong oras mo gusto magbasa. Ano yung pinaka-strategic na oras para makapagbasa ka. At i-goal mo na ngayong taon, tatapusin ko yung Bible. Next year, tatapusin ko rin. Hanggang sa matapos mo yung Bible. Yun lang. Siguro mahaba to sa inyo. Pero I hope matapos nyo at ma-encourage kayo. Basahin nyo yung Bible. Napakaganda ng Bible. Kung di kayo naniniwala sa Bible, sana ma-prove nyo sa sarili nyo na binasa ko talaga yan. Hindi ko talaga kayang paniwalaan yan. Kasi kung hindi, kung puro ka lang sabi-sabi, nagbasa ka lang ng mga part na ayaw mo. Kasi yun na, di ka na naniwala. It's like foolishness, kamangmangan. Na claim mo yung buong Bible dahil lang may mga nabasa ka na hindi mo naman naintindihan. Mga sinerch mo lang na hindi mo naman inintindi. So, that's very wrong. Kasi kung ebidensya ang titignan, makapangyarihan ng Bible, magtataka ka na lang bakit ang daming hindi naniniwala. Pero ganito yung impact niya sa society. Sa impact pa lang niya, sa impact pa lang ng Bible, dapat nagtatanong ka na. Oo nga, no, mabuti naman yung nadudulot ng Bible, hindi naman masama. Pero bakit ang daming tao na nag-e-effort na mas fulfill yung paglaganap ng Bible? And hindi lang maganda yung nadulot niya, paano talaga kung totoo siya? So yun yung tanungin mo sa sarili mo kung hindi ka naniniwala sa Bible. Maganda yung nadulot niya, paano kung hindi lang pala talaga maganda? Paano kung bakit kaya siya maganda? Dahil totoo kasi siya. Na pag in-apply mo, totoo pala talaga. Ito pala yung totoo. Kung sinasabi pala ng Bible yung totoo. Paano kung totoo siya? Anong gagawin mo? Sa amin na mga Kristiyano, at pinatunayan na rin ito ng kasaysayan, the Bible is true, the Bible is good, and the Bible is beautiful. Imposibleng kasinungalingan to, pero ang ganda ng nadulot niya. Imposible. So inahamon kita, basahin mo yung Bible. Sa atin naman ng mga Christian, ialay natin yung buhay natin sa Diyos na nagbigay sa atin ng kanyang salita. Ang gagawa natin yan sa regular, patuloy, at lumalagong pagbabasa ng Biblia. Yun lamang po. Kung may mga comments kayo, may mga reflection kayo, huwag kayo mahiya mag-comment. And sana mag-subscribe din kayo. Yun lang. Salamat.